Ipinuna ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Lunes, October 20, ang advokasya ni Chinese President Xi Jinping na lumika ng isang multipolar world na pinamumunuan ng Beijing na nakikita bilang isang kontra sa Western narrative ng isang international na kayusan na pinamumunuan ng United States, kabilang ang Pilipinas na isa sa mga kinaiinisang bansa sa Asia ni Xi Jinping. Sa pagsasalita sa pagbubukas ng seremonya ng buwanang meeting ng mga matataas na opisyal mula sa hanay ng Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marines at Philippine Army sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, sinabi ni Teodoro na ang estratehikong kompetisyon ng Sino-Amerikano ay tumitindi sa mga nakalipas na taon habang tumitigas ang mga geopolitical rivalries at lumalalim ang kawalan ng tiwala sa mga karagatan at kontinente. Ginagawa ito ng China para diin ang mga bansa na hindi sumusunod sa kanilang mga kagustuhan, mapapolitikal man o militar, lalong-lalo na ang bansang Pilipinas, Australia at mga bansa sa Europa. Sa pagbanggit sa isang panayam mula sa Pangulo ng Finland noon na si Alexander Stubb, tinukoy ni Teodoro ang multipolar na mundo bilang isa kung saan ang mga bansang estado ay nakikibahagi sa isang transaksyonal na batayan ng walang malinaw na internasyonal na mga patakaran. Adiya, ang hindi katimbang na pagtutok sa dakilang kompetisyon sa kapangyarihan ay nagpapahiwatig na ang maliliit na estado tulad ng Pilipinas ay ginagawa lamang ang bidding ng mga tinatawag na malalaking bansa na parabang tayo ay mga pawn na walang strategic agency. Dagdag pa, sinabi niya na ang gayong mga plane ay nagpapalawak sa paghatol ng internasyonal na komunidad dahil tinatakpan nito ang ambisyon ng ilang mga bansa na muling hubugin ang pagdaigdigang sistema ng pamamahala para sa kanilang sariling pakinabang sa kapinsalaan ng iba pang bahagi ng mundo, tulad na lamang ng iba pang mga claimant. Ang Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei ay tahimik sa isyu at ang Pilipinas lamang ang natatanging bansa sa ASEAN na humarap at nagiging bukal laban sa China dahil ang mga ito ay parehong hawak sa liig ng China at malaki ang pakinabang ng mga ito sa kanilang ekonomiya. Saad niya, just last week, President Xi Jinping articulated his vision for a new global order. He enjoined his counterparts in the Shanghai Cooperation Organization to advocate an equal and orderly multipolar world. The idea of multipolarity is concerning. This is in contrast to what we know as multilateral, where nation-states cooperate within a framework of international law and institutions. We encourage the use of any legally binding disputes resolution mechanism available under international law. Sinabi ng pinuno ng depensa na ang isang multipolar na world kung saan ang isang bansa ay hindi maaring makialam sa mga aksyon ng iba ay mapanganib, lalo na para sa mas maliliit na estado tulad ng Pilipinas. Ginamit nga bilang halimbawa ang pag-angkin ng gobyerno ng China sa South China Sea batay sa 9-dash line na na-invalidate na ng 2016 Arbitral Award na nakaangkla sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy na binabalewala ng China ang namumuno at napanatili na mga nasasakyan pandagat ng China ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Noong weekend, binabantayan ng Philippine Navy ang siyam na Chinese vessels sa Ayungin o Sican Tomas Shoal, isang pangunahing maritime outpost na binabantayan ang BRP Sierra Madre, 105 nautical miles ang kanluran ng Palawan. Kaya sinabi ni Teodoro na ang mga bansa ay dapat na muling mangako sa matatag na mga prinsipyo na pagsasaad ng estratehikong katatagan at gumamit ng mga dialogo at komunikasyon upang maiwasan ang pagdala ng tensyon. Aliwas sa multipolarity, sinabi ni Teodoro na pinapalawak ng Pilipinas ang network ng mga partnership nito sa mga bansang magkatulad na pag-iisip. Sa sideline ng Seoul Defense Dialogue noong nakarang buwan, nakipagpulong siya kay South Korean Defense Minister Ah Kyung-bak, State Secretary ng Sweden sa Minister of Civil Defense na si Johan Berggren at Minister of Defense at Military Veterans ng South Africa na si Angelina Motchetga. Sa mga pagpupulong, binigyan diin ni Teodoro ang kalagaan ng mas malapit na pakikipagtulungan sa mga kalyado at mapagkaibigang bansa upang suportahan ang modernisasyon ng depensa ng Pilipinas at sa mga pagsisikap sa pambansang katatagan. Ang mga talakayan ay nakasentro sa kooperasyon sa logistic, technology transfer, pakipagtulungan sa industriya ng depensa, pagtatanggol sa sibil, pagtutugon sa krisis, pagbuo ng kapasidad, edukasyon at pagsasanay sa depensa, teknolohiya at mga umusbong na domain ng seguridad, gamot sa militar at kaligtasan ng mga marino.